Siyempre, dahil kagagaling lang natin sa ating napakahabang holiday, so tungkol muna lahat sa sahod ang ating pag-uusapan. At ang pag-uusapan nga po natin ngayon is ang tungkol sa sahod nung last December, kung magkano ba yung expect na mga sinasahod namin dito kapag December po or araw na may bonus. So guys, sa mga nagtatanong, hindi po lahat ng company dito sa Czech Republic is may bonus. Ang kadalasan na may bonus dito yung mga Japanese company. Pero kung hindi ka Japanese company, kadalasan po ang bonus mo is sinasama sa every month. For example, parang performance bonus, ganun. Pero kapag ikaw naman ay Japanese company, mostly, hindi ko nila lahat, pero mostly po, ang nangyayari is meron kayong 13-month pagdating po ng December. So, makaka-receive ka ng 13-month at yun nga ang pag-uusapan natin ngayon, kung magkano ba ang possible na matanggap natin kapag ganito ng 13-month pay. So, yan. Anyway, ang usapan kasi dito is hindi kung magkano. Ang usapan po dito is kung ilang percent. So, it depende yan sa inyong company kung magkano or kung ilang percent po ang binibigay ni company nyo. So, sa part ko kasi, for example, meron akong basic salary. Bibigyan ko lang kayo ng konting idea ha. Meron akong basic salary na 25,930. Okay? Ngayon, itong 25,930 ko po na yun. Siyempre, kung pumasok ka ng isang buong taon, meron kang 12 months. So, meron siyang cut-off. Hindi ko alam kung 12 or 11 months. So, kung meron kang mga absent, so, ililes yun sa inyong magiging 13 month. So, kung meron kang leave, sick leave, so, less po yun sa inyong magiging 13 month. Ngayon, para po malaman nyo kung 25,930 ang basic ko, binigyan po kami ni company namin ng 95% ng aming sahod. Ibig sabihin, ano ba yung 95% ng 25,930? So, almost sumahod po ako nun. Ang naging sahod ko last December is nasa 50,000 crowns. Kasi po, parang nag-times 2 yung sahod ko. So, sabi ko nga sa inyo, nag-times 2. Kaya lang, syempre, kapag ganyan, na merong dagdag sa sahod nyo, lagi tayong may VAT. But there is a tax na mas mataas pa doon sa sa bigay sa akin na na 13 months. So ang naging tax ko po sa aking 50,000 crowns na sinahod is ang naging tax ko po ay nasa 18,980. So, almost 19,000 crowns po ang naging tax ko. So, guys, mapapansin nyo sa lahat ng ating pag-uusap, ang binabanggit ko po is puro crowns. So, para makuha nyo, kasi may mga nagre-react dyan, sasabihin, bakit hindi mo i-translate, sa peso, i-compute sa peso para naiintindihan namin. So, crowns po ang ginagamit ko, guys, para matutunan nyo na mag-compute. Kasi bibigay ko naman sa inyong computation. Ngayon, kung sinabi ko, ang aking basic salary is 25,930, ita-times mo siya sa palitan, which is 2.40, yung mostly na palitan namin dito. So, i-times mo siya sa 2.40, yun na po yung amount niya in peso. So, ibig sabihin yung aking 50,000 crowns na sinahod ay meron po siyang tax na 18,980, which is halos 19,000 na. Sumahod po ako noon ng siguro nasa 90 sa peso. So, 90k sa peso. Mga ganun, something like that. So, binibigyan ko lang kayo ng konting idea. So, ganun po yung kalakaran dito. So, sa amin kasing company is medyo mataas magbigay ng percentage pagdating sa 13 month. Pero may iba kong company, kagaya po yung dati kong company sa Borno, is nagbibigay po sila from 50%
hanggang 70%. So, ibig sabihin ng 50%, kung ang akin pong basic salary is nasa 25,930 crowns, i-divide mo yun sa dalawa para makuha mo yung 50%. Once na nakuha mo yung 50%, yun yung isasama sa sahod mo. Pero, lelesan nyo ng tax. So, nagigets nyo ba ibig sabihin? Lagi siyang may tax ha. Hindi pwedeng wala siyang tax. Okay? So, ganun po yun. Ang company ko kasi wala siyang benefits guys na halimbawa, ikaw ay nag 3 months, nag 6 months ka sa company, nag 1 year ka, may ibibigay. So, doon kasi sa dati kong company is ganun. Meron silang benefits na ganun. Bibigyan kayo ng 3,000 sa unang 3 months, 5,000 sa sunod na month, sa ika 6 months mo, tapos sa ika 1 year mo, parang 10,000 yata. So, something like that. So, sa akin kasi sa ngayong company ko is wala. So, 13 month lang, tapos pag naka 1 year ka, saka ka pwede makatanggap ng 13 month. Ayun. Depende talaga yan sa mga benefits. Kaya, tingnan nyo, mahalaga guys, ang pansinin nyo yung mga benefits ng mga company na nag-aalok sa inyo. Yung mga pag-a-applyan nyo, pansinin nyo yung mga benefits nila. Kasi, magre-reflect din yan sa sahod nyo. Ha? Hindi lang kayo taga ng taga dahil malaki yung inyong basic na nakita. So, ilang beses ko yan sinasabi sa inyo, hindi porke malaki ang basic nyo, is malaki ang sasahurin nyo. Malaki ang basic nyo, hindi naman kayo free accommodation, hindi naman kayo free transportation, so maliles din yun doon sa inyong napakalaking sahod. Pero maliit ang inyong basic, kunwari, pero free accommodation kayo, tapos bibigyan pa kayo ng halimbawa allowance na sa meal allowance, mga something like that. So, nababawi rin siya kahit maliit. 'Di ba? So, pansinin nyo guys, yung mga huwag kayong tamarin na maghanap sa mga videos ko kasi marami na po akong videos na nire-release na ganyan. Anyway, ang usapan lang talaga natin is tungkol sa 13 month. Napunta na naman ako sa pagsasermon sa inyo. Yan, 'di ba? Kasi tagal ko rin pong hindi nag-upload ng videos. And sabi ko nga sa inyo, kung meron naman kayong question, pwede naman kayong maghanap sa ating YouTube channel playlist. So, marami po doon akong videos. Nasa 200 plus na yung videos ko doon. So, marami kayong mahanap doon kung meron kayong question dito sa Czech Republic. Tapos, pwede rin kayong mag-comment guys. Response ko kayo sa comment. And kung may tanong kayo guys, pwede kayong mag-comment sa akin. Kahit dito sa TikTok or dito sa YouTube channel ko. So, pwede po kayong mag-comment. And then, pag nag-comment kayo, doon nyo ilagay yung question nyo. Kapag nagustuhan ko yung question nyo, ginagawan ko po talaga siya ng videos. Yan, babanggitin ko pa yung nyo na kayo yung nagtanong. Anyway, thank you so much. And yun lamang, sana kahit paano, meron kayong idea tungkol sa scenario namin dito sa Czech Republic. So guys, yung disclaimer, yung lahat ng binabanggit ko is based on my own experience. Syempre, ang experience ni Pedro, hindi experience na Juan. Kaya po, possible na yung experience ng iba is hindi katulad ng experience ko. Don't compare me to others like yung sinasabi ng iba. Bakit sa pinsan ko, ang laki ng sinasahod nila, ganito, ganyan. So, wag nyo pong ipapares or wag nyo i-compare kasi tayo po ay nasa pinaka-average person lang. Kung baga, ang mostly kasi na average person dito sa Czech Republic is sumasahod lang ng mga 20 plus sa crowns. Ang malaki po ditong sumasahod sa amin is yung may mga skill like yung mga driver, mga welder, yung basta may skills kasi may dagdag po yun sa kanila. Pero kapag ikaw is typical na average person, kagaya ko, is yung normal na sasahurin mo is nasa 20,000 crowns pataas. So, yun. Anyway, thank you so much.